Magandang gabi po sa inyong lahat lalo na sa iyo, Kuya Melo. Tawagin niyo na lang po akong Erika, 32 anyos, mula sa Antipolo. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ko. Hindi ko alam kung tatawagin ko itong kwento ng tagumpay sa pag-ibig, o isang paalala na kahit gaano natin kamahal ang isang tao minsan, kailangan din natin silang palayain. Nagsimula ang lahat nung ako'y 21 pa lang. Working student ako noon, call center sa gabi, student sa umaga. Doon ko siya nakilala, si Alwin. Isa siyang nurse. Nagkakilala kami sa isang maliit na karinderya sa tapat ng ospital kung saan siya nakaduty. Nakangiti siya lagi. Yung tipong kahit pagod na, parang laging may araw sa mukha niya. Madalas niya akong abutan ng libreng sopas o kape. Hindi ako sanay sa ganun, kaya nung una, iniiwasan ko siya. Pero sa paulit-ulit na pagkikita namin, napansin kong unti-unti, natutuwa na ako sa kanya. Hanggang isang gabi, inabutan niya ako ng sulat. Maikli lang. Hindi ko alam kung mapapansin mo rin ako balang araw. Pero gusto ko lang malaman mong araw-araw kitang hinihintay. Alwin. Nang mabasa ko yon, parang bumagal ang oras. Simula noon, hindi ko na siya tinanggihan. Nag-umpisa kami sa simpleng kwentuhan, tawanan hanggang sa naging kami na. Ang akala ko noon, siya na. Siya na talaga. Lumipas ang mga taon. Nakatapos ako, naging manager ako sa isang kumpanya. Siya naman, nagtuloy sa pagiging doktor. Proud na proud kami sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, sinorpresa niya ako ng singsing at kasabay noon ang tanong. Erika, gusto mo bang tumanda kasama ko? Hindi na ako nagdalawang isip. Tumango ako habang luha-luha ang mata. Masaya ang lahat. Lahat ng pangarap parang unti-unting natutupad. Pero doon din nagsimulang magbago ang lahat. Lumipat siya sa isang mas malaking ospital sa Laguna. Kailangan naming mag-long distance relationship. At gaya ng ibang long distance relationship, unti-unti kaming tinablan ng distansya. Dati, araw-araw may good morning at good night. Ngayon, minsan linggo ang binibilang bago kami magkausap. Hanggang sa isang araw, napansin kong iba na siya. May mga gabi na hindi niya ako tinatawagan, mga pangakong hindi natutupad, mga planong laging naudlot. Sumuko ako isang gabi. Tinext ko siya. Kung hindi na ako ang laman ng puso mo, Alwin, sabihin mo. Hindi siya nag-reply. Hindi siya tumawag. At sa loob ng 2 linggo, tahimik siya. Hanggang sa isang araw, pinuntahan ko siya sa Laguna. Niyakap ko siya mula sa likod. Pero hindi siya gumanti ng yakap. Wala akong naramdaman ni init ng katawan niya, parang wala na akong puwang sa mundo niya. Doon niya sinabi sa akin. May iba na ako, Erika. Hindi ko rin inaasahan. Nangyari na lang. Ang sakit. Parang nilunod ako sa sarili kong luha. Gusto kong sigawan siya, sampalin, kalimutan. Pero sa halip tumango ako. At sinabi ko. Sana mahalin ka rin niya gaya ng pagmamahal ko. Umalis ako. Buo ang puso pero durog ang kaluluwa. Lumipas ang 3 taon. Sinubukan kong magmahal ulit. Pero iba pa rin si Alwin. Wala ni isang lalaki ang lumapit sa level ng lalaking minahal ko noon. Hindi dahil perpekto siya. Kundi dahil binigay ko na ang buong puso ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nag-text. Si Alwin. Erika, pwede ba kitang makita kahit sandali lang? Pumunta ako sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Doon ko nalaman may cancer siya. Stage 4. At malapit na raw. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung iwan niya ako noon, o yung makitang unti-unti siyang kinukuha ng sakit. Sa huling linggo ng buhay niya, ako ang kasama niya. Ako ang nag-aalaga. Ako ang pinipilit niyang ngitian, kahit nahihirapan na siyang huminga. At sa huling gabi niya, hinawakan niya ang kamay ko. Mahina. Pero Marine. Erika, ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Pasensya ka na natakot lang ako sa pagmamahal mo. Hindi ako naging matapang. Pero sana patawarin mo ako. Tumulo ang luha ko habang pinipigilan ang hikbi. Matagal na kitang pinatawad, Alwin. At ilang segundo lang bumitaw na siya. Tahimik. Payapa. Iniwan niya akong muli. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin sa lahat. Minsan ang tunay na pagmamahal, hindi mo makakalimutan.
Kahit gaano kasakit, kahit ilang taon na ang lumipas kung minahal mo talaga, minahal mo habang buhay. Akala ko noong namatay si Alwin, doon na rin natapos ang kakayahan kong magmahal. Akala ko, hindi ko na kayang tumawa ulit ng totoo. Para akong nabuhay araw-araw na humihinga, pero hindi na talaga buhay. 3 buwan matapos ang burol, pinilit kong bumalik sa normal. Pumasok ulit sa trabaho, tinanggap ang mga project, at tinakpan ng trabaho ang sakit. Pero kahit gaano kakabisi, Kuya Melo sa gabi, kapag mag-isa ka na doon bumabalik lahat. Yung kama na dati 2 ang pangarap sa ilalim ng kumot, ngayon malamig. Yung mga kanta na dati naming pinapakinggan, ngayon parang sugat sa tenga. Hanggang sa isang araw, napilitan akong lumipat ng opisina. May bago kaming head of creatives. At siya si Lance. Tahimik siya, suplado sa unang tingin. Pero magaling sa trabaho. Ako ang pinili niyang maging co-lead ng team. Sa una, trabaho lang kami. Pero unti-unti, napapansin ko, lagi siyang may hawak na thermos. Palaging green tea. At tuwing break, tumitingin siya sa akin tapos mingiti. Yung simpleng ngiti na parang sinasabi, kaya mo yan. Minsan, dumaan siya sa desk ko. Nilapag ang isang sticky note. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo pero halata sa mga mata mo. Huwag kang susuko. Napatingin ako sa kanya. Tumango lang siya tapos umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero bumigat ang dibdib ko. Kasi Kuya Melo, sa mahabang panahon na yon lang ulit may nakapansin sa sakit na tinatago ko. Lumipas ang mga buwan, naging malapit kami ni Lance. Hindi ko siya minadali. Hindi rin siya nagtangka. Para lang siyang araw, palaging nandyan, hindi man masyadong mainit, pero sapat para matunaw ang yelo sa puso ko. Hanggang isang araw, habang sabay kaming umuulanan pa uwi, tinanong niya ako. Erika, may pagkakataon ba akong mahalin mo balang araw? Nanahimik ako. Kasi Kuya Melo, paano ko sasabihin kahit gusto ko, parang hindi ko pa kayang ibigay ang buong puso ko. Pero napatingin ako sa mga mata niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpipilit. Tanging tanong lang, tanging pag-asa. At doon ko naramdaman, baka nga, panahon na. Panahon ng muling magtiwala. Panahon ng bumitaw sa alaala ng kahapon. Dumaan ang mga taon at natutunan ko siyang mahalin. Hindi gaya ng pagmamahal ko kay Alwin kasi iba si Lance. At iba rin ang natutunan kong pagmamahal pagkatapos ng pagkawala. Hindi siya biglaan. Hindi siya parang apoy. Pero siya yung klase ng pagmamahal na tahimik pero matatag. Hindi siya nagsunog pero siya ang nagpainit ulit ng puso ko. At ngayong gabi habang sinusulat ko ito, katabi ko siya. Mahimbing na natutulog sa sopa habang yakap-yakap ang anak naming si Liam. May anak na kami. 5 taong gulang. Lahat ng pangarap na akala kong hindi ko na mararating, narito na sa mga kamay ko. Pero tuwing gabi bago ako matulog, tinitingnan ko pa rin ang langit. At sa mga bituin, bumubulong ako. Salamat, Alwin. Dahil pinakawalan mo ako, natutunan kong yakapin ang bagong buhay. Si Lance. Ang lalaking hindi ako pinilit kundi hinintay. Araw-araw, ipinaparamdam niya sa akin na hindi ko kailangang maging perpekto para mahalin. Kahit may mga araw akong malungkot, naalala si Alwin, o may bigla na lang tumutulo ang luha habang yakap ang lumang litrato, hindi siya nagtampo. Hindi siya nagtaka. Basta't lagi siyang nariyan, hindi nagsasalita, pero laging nakikinig. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lance pauwi galing sa birthday ng anak namin, bigla siyang huminto. May bitbit siyang maliit na kahon. Doon, muling lumuhod si Lance sa harap ko, kahit matagal na kaming kasal sa civil. Erika, sabi niya, matagal mo na akong pinili araw-araw kahit hindi ako ang una mong minahal. Ngayon, gusto kong ako naman ang mangako sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin na kahit ilang beses pa tayong masaktan o subukin ako't ikaw pa rin hanggang dulo. Hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi dahil sa kaba, kundi sa dami ng pinagdaanan namin. Kaya Kuya Melo, ngayon, nais kong basahin ang sulat na isinulat ko, pero hindi ko kailanman naipadala. Isang liham para kay Alwin. Mahal kong Alwin. Kamusta ka na dyan sa langit? Sana masaya ka na. Alam kong ayaw mong makita akong umiiyak pa, pero hindi ko mapigilang balikan minsan ang mga alaala natin. Yung sopa sa karinderya, yung post-it note mo, at yung mahina mong bulong ng mahal kita habang nakasakay tayo sa jeep. Alwin, mahal pa rin kita pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, kaya ko nang umiti.
Kaya ko nang magtimpla ng kape sa umaga na hindi naiyak. May anak na ako. Si Liam. Magkahalong ikaw at Lance ang nakikita ko sa kanya, pero mas siya ang sarili niyang tao. At si Lance? Mahal ko na siya. Sa paraang hindi masyadong apoy, pero mas malalim, para siyang ugat ng punong hinayaan akong tumubo ulit. Alwin, salamat sa pagmamahal. Salamat sa sakit. Salamat sa alaala. At ngayon, hayaan mong isara ko na ang liham na ito, hindi para kalimutan ka, kundi para bigyan ng buong puwang sa puso ko ang ngayon, ang buhay ko ngayon. Paalam, Alwin. Hanggang muli sa dulo ng aking hininga. Erika. Kuya Melo, kung may nakikinig ngayong gabi na hindi pa rin makamove on, tandaan mo ito. Hindi kasalanan ang magmahal muli. Hindi pagkakanulo ang matutong tumawa ulit. Ang sakit ay bahagi ng proseso, pero ang paghilom ay hindi pagtataksil sa nakaraan. Ako si Erika, at ito ang buong kwento ng pag-ibig ko mula sa unang ligaya, sa pinakamasakit na luha, hanggang sa pinakamatamis na paghilom. At sa bawat yugto natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay ang pagpili araw-araw.